Praise God. Hallelujah. It's Be Inspired again. As we have promised, my dear brothers and sisters, our Be Inspired will be this will be posted every Sunday po, morning pa lang. Morning pa lang, Sister Ems, makikita nila ito. But this will be on the videotape. So that wala na po tayong live streaming ng gabi. Kasi po, sa aming pong prayer, lumalabas na ang sabi ng Panginoon, during Sunday po kasi it's a family day, so may mga oras pa rin po tayo even sa night. So ang ginawa po ni Lord, pinaano po sa atin na gagawa po tayo ng videotaping ng mga team natin, tapos po ito po ay palalabasin po natin, ipopost po natin ito sa ating Facebook timeline, di ba? At yun po, makikita na po natin under Brother Vic Cabral or Brother Vic Be Inspired. Dalawa po yun Pwede po sa Brother Vic Cabral or Brother Vic Be Inspired. So ngayon po, ang ating pong theme ay patience. Patience, cultivating inner strength. Ang sarap nito mag-practice sa totoo lang, especially po sa mag-asawa. Nung nagiligawan pa, ang sarap ng buhay, di ba? Sabi nga noon tuwan-tuwa Sister Emma kasi lagi maaga si Brother Vic, may dalang pasalubong, may dalang regalo, no? Yun yung isang bagay na nung araw po, nung nagliligawan pa, napakaganda. Totoo lang. Ito na mag-asawa na, di ba? Ito na po, lalabas na yung ugali ni Sister Emma, ugali ni Brother Vic, na sa isip-isip niya, bakit ganito to? Bakit ganyan to? Dito na po natin mai-apply ang ating pasensya. Yung patience. But of course, it's not an overnight. Most especially nung old life natin, hindi po. Minsan ang tanong mo, bakit ba ito napangasawa ko? Bakit siya ba? Bakit ganito? But when we met God, when we encountered Jesus, it become different, my brothers and sisters. Nagkaroon po ng ibang pangyayari. Nagkaroon ng renewal ng strength ang aming pong spiritual na buhay para po ito po ay tumatag, para po ito po ay umunlad, para po ito ay makapagbuhay kami ng meron pong pasensya sa isa't isa. Amen. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31. In Isaiah chapter 40 verse 31. Ito yung Brother Vic, isa ring mga pangako. Paborito ng marami to. Pangako ng Panginoon when we join the renewal. Ang sabi is, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like the eagles. They will run and grow weary. They will walk and not be faint. Bakit tayo kinumpara doon sa eagle? Di ba? Yan kasi we will soar on wings, di ba? Like an eagle. Ang ibig sabihin, tayo po ay makakapaglakbay. They will run and not grow weary. Hindi ka mag-aalala. No? They will walk and not be pain. Ano yung pain? Parang masugatan ka, himatayin ka, di ba? Yun ang But those who hope, pero ang solution po, hope and renew our strength in the Lord. Amen. So, ibig sabihin, ang Panginoon po. That's why, hindi namin malimutan, Sister Emma, December 18, 19, 20 of 1986, 38 years ago, my brothers and sisters. Doon po namin naanuhan yung pangako ng ating Panginoon, those who hope in the Lord. No? Patience renew our strength, my brothers and sisters. Allowing us to rise above our struggles. Marami tayong struggles Minsan kasi, kapatid, wala tayong pasensya Nakita ko tuloy yung isang post sa Facebook na hinuhukay niya yung mina. Hinuhukay niya mina. Dalawa sila, isa sa kabila, isa sa yung isa, huminto kasi walang pasensya, napagod na, nahirapan na. So, hindi niya alam, doon sa picture, ganyan na lang pala. Kapraso na lang pala. So, tsinagaan nyo yung isa kabila, tsinagaan niya ng tsinagaan. Ang layo, mas malayo pa ngayon sa kabila, sa totoo lang. Pero nakuha niya po. Yun yung ibig sabihin na, ang sa atin is, we will rise above our struggle and continue to forward with an unwavering faith. Minsan marami po tayong pagsubok hindi po tumitigil kahit po matagal na tayo sa renewal. Pero yun po ang masarap kasi po, eto, tiyempo ang ating team.
patience. No? Ngayon po meron kaming pinagdadaanan ni Sister Emma, sa totoo lang po. Minsan nakikita niyo po, naka-smile kami dalawa, nakatawa. Pero meron pinagdadaanan. Pero ano sabi ni Lord? Pag may ano sabi ni Lord? Ano sabi ng isang pare? Pag may pinagdadaanan ka, daanan mo lang. Yun yung sinasabing forward with unwavering faith. Yun yung sinasabing daanan mo lang. Daanan mo lang, kapatid. Nabibigatan ka, nahihirapan ka, wala ka ng pasensya sa mga anak mo, wala ka ng pasensya sa asawa mo, sa husband mo, sa wife mo. Kapatid, continue forward with an unwavering faith. Knowing that Christ, that ang Panginoon nandiyan po sa atin. Amen. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Amen. Psalm 27 verse 14 says, "Wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord." Dalawang beses sinabi yung wait for the Lord, Sister M. Di ba? O, di ba? Wait for the Lord. Be strong and take heart. And wait for the Lord. Ibig sabihin, there is what we call the virtue of waiting. Amen. Yung paghahantay po. Like for example, ito masarap ito sa mga mag-asawa. Si husband, alam mo mga lalaki po kasi, pag nagbihis yan, sandali lang, ganun lang. Wala na, nasa baba na. Si lalaki ngayon, si husband ngayon, nagpapaandar ng sasakyan. No? Nagpapaandar ng sasakyan. So, ang tagal ni Sister Wife kasi, ito pa, may mga ganito pa. Kasi naman, daming ginagawa, pintura dito, pintura doon, ang dami. No, buhok lang, di maintindihan. No, ang damit, ito ba susuot ko, nakailang ulit na. So, paano po yun? There is a virtue of waiting. Waiting on the Lord is an exercise in strength and courage, teaching us to rely on His timing and trust in His plan. Iyon sa trials, Sister M. Di ba? Marami tayong, ano yung mga naranasan pa nating iba na yung tumibay yung pasensya mo? Sige nga daw. Sige. Marami. Patience. Kaya lang, ang prayer ko, Brother Vic, kasi Lord, give me patience and understanding. Kasi kailangan intindihin ko rin eh. Yeah. Let's say, ikaw, ganyan. Patience. Para lumaki yung pasensya ko sa'yo na kailangan intindihin kita. Ano daw yung sige, masarap ito, brothers and sisters. Mabubuko ngayon si Brother Vic. Ano yung mga nawawala ang pasensya mo kay Brother Vic? Example. Sige. Sa cellphone na lang, di ba? Ganyan, busy ka talaga, ganyan. May sinasabi ako, wala, as in dead ma. So, puputok na yung bulkan. Kaya lang, Lord, paano? Intindihin ko na lang kasi may kausap siya, may kina-counsel siya na hindi dapat maputol. So, sige, intindihin ko na lang, Lord, give me patience and understanding. Wow, I like that, Sister Ems. Totoo pala yun, my brothers and sisters. True experience. True experience po ito. Ito yung ibig sabihin na naranasan ni Sister Emma mismo with Brother Vic. But of course, we are with the Lord there. So ngayon, kay Lord kayo hingi ngayon ng gifts, ng strength. So yun yung isang bagay na napakahalaga po para po sa atin. Ano sabi sa Romans 8 verse 25, Sister M? In Romans naman, chapter 8 verse 25 says, "But if we hope for what we do not yet have, we have to wait it for patiently." Oh, praise God, no? Ibig sabihin, yung ating pag-asa po doon sa mga ginagawa natin na wala pang nangyayari. Di ba? Na wala pang nangyayari. Ibig sabihin, for example, meron kang transaksyon, di ba? Meron kang transaksyon. Na alam mo naman, napakaganda, nakwan. Pero si Lord po kasi, He is an answering God, di ba, the sisters? Meron siyang answer na no. Why? It is because hindi suited para sa'yo. Hindi suited para sa atin kasi po mapapahamak tayo. Meron siya sinasabing wait kasi meron pang hinihinog pa, inaayos pa in His great timing. And then meron siya sinasabing yes mismo. Ora mismo nandiyan sa atin. Bakit? Suited po sa atin. Diba? Patience is intertwined with hope, reinforcing our belief that God promises will come to fruition in due time. In due time. My brothers and sisters, there was once in our community, naging topic ko po ito God is always on time.
He never late. Yes, he is not advanced, but He will never late, my brothers and sisters. Yun yung tinatawag nila, in God's perfect time. Amen. Marami tayong ganun eh. Marami tayong karanasan ganun na sa ating mga naranasan sa ating mga anak, pagpapalaki sa anak, di ba? Pagpapaaral sa anak, yung ating hanap buhay na ipupundar na hindi natin alam paano, ito ba, ganito ba ito? Alam niyo po, masarap po doon yung kilala mo ang Diyos eh. I think siguro yun yung pinaka-inner core ng natin. Yung kasi kilala natin ang Diyos. Meron tayong deeper relationship, personal relationship with God. Of course. Kasi kung may personal relationship na tayo kay Lord, parang magkakaroon ka ng preno, magkakaroon ka ng caution, di ba? Na kasi presence of mind na, ay, nakakahiya kay Lord. Something ganon, di ba? Sige Lord, thy will be done. Para ba sinasabi, kilala mo na nga si Lord, tapos ito pang ginagawa mo, di ba? May entra pa rin. Alam mong kalaban, talagang maapila naman lagi ang kalaban eh. Maski na kay Lord, maski 38 years ka pa kay Lord, aapila at aapila ang kalaban. No? Yun yung ibig sabihin na kung bakit lagi natin pinapractice ang patience, yung ating pong inner strength ay nakukultivate po yun eh. Di ba? So, ano ba yung isa? Colossians 1 verse 11, Sister M. In Colossians chapter 1 verse 11 naman, sabi is, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have a great endurance and patience. Being strengthened with all power according to His glorious might, glorious ng ating Panginoon, that we will be having our great endurance. Endurance kasi and patience magkasama yun eh. Endurance is lakas. Yung ibig sabihin to endure, ibig sabihin pananatili ng ating lakas hanggang sa huling kumbaga sa finish line. Finish line. And kasama po yun, endurance and patience. Through God's power, we are endowed with endurance and patience needed to face life challenge. Yung mga challenges kasi natin ang dami. So, ang steadfast spirit natin, grabe. Steadfast talagang kahit na mahina, sige pa rin, lakad pa rin, sige pa rin, no? Ako, isang sample ko po rito, ang ating, sasabihin ko ng pangalan, Sister Corazon de Leon. Wow! Praise God. Sobrang maraming patience na niya, simula na magkaroon siya ng karamdaman hanggang ngayon. Ang dami, punong-puno, hanggang sa, kumbaga sa sa kanya is soaring like an eagle. No? An eagle wings, yun ang isang kaya sobra siguro ang relationship sa ating Panginoon, na cultivate na gusto ang kanyang inner strength, no? At ang kanyang pasensya at sige na lang ng sige, para ba kumbaga sa Lord, siguro nakikita ko sa kanya ngayon para ba tinatanong, Lord, what will be the next? Hindi yung, kasi may mga tao po, Lord, tama na, ayoko na, pagod na ako, hirap na ako. Pero sa kanya, ang Lord, basta as long as nasa akin ka. Amen. Hindi ka titigil sa akin ng Panginoon. Amen. Ang sarap. Praise God. I thank you for that. Lagi niya sinishare sa akin yun ni Sister Emse, ni Sister Cora de Leon. Ang dami niya mga pagpasok sa ospital, papa-prayer. Wow, praise God. Sobra. Ang niya is minsan namin niya, thank you rin sa patience, Brother Vic, sa prayer of patience din mo. So, sabi rin sa James 5, verse 7 to 8, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. Waiting pa rin to, no? See how the farmers wait for the land to yield its valuable crop, no? Patiently waiting for the autumn and the spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Kinumpara sa pagsasaka. Farmer. Magsasaka no, magsasaka po ito. Totoo po yun. Hindi yung pag nagtanim ka ngayon, bukas may harvest ka, di ba? Kailangan didiligan mo yun. Kailangan i-cultivate mo yun. Kailangan maulan na yun, maarawan yun, kapatid. Ganon din po ang ating pong buhay spiritual, my brothers and sisters. Be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Malapit na, Sister Ed. Lapit na. Amen. 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 Siguro merong That's perfect. Siguro may hinihintay itong malaki. Pwede ba dasal? Sama niyo po sa pagdasal. Hindi po namin sasabihin namin pagka na-accomplish ni Lord. Praise God. Amen. Amen. Just as a farmer patiently wait for the harvest, my brothers and sisters.
We are called to stand firm in faith, in pananampalataya natin. Trusting in the Lord's timing for the fruition of His promise. Para matanggap po natin ang kanyang pong biyaya sa atin, tayo po ay maghahantay, magtsatsaga, mag-i-endure, my brothers and sisters. Amen. Amen. Embracing patience as a powerful force within you, me, tayo po. Cultivating a resilient heart, yung ating pong kalooban, ating pong puso, and unwavering spirit. Full of spirit, strong spirit. Parang siya sabi mo, ang grabe naman ang espiritu mo. Di ba? Yung minsan na makakakita tayo ng tao puno-puno ng espiritu. Talagang grabe. Makikita mo sa ngiti pa lang yan, di pa nagsasalita. Ano na ang tatag na Let every moment of waiting to be testament of our faith, my brothers and sisters. In God's perfect time, sabi nga ni Sister Emma. And His unwavering love. Hindi naman po huminto ang Diyos. Ang Diyos po lagi nandiyan sa atin. Pero hinihintay po sa atin ang hakbang po natin, ano gagawin natin. Amen. As we grow in patience, we will find strength, peace, and deeper connection to God, enduring grace. Ang grasya po ng Panginoon ang magbibigay po sa atin ng halaga. Kaya ikaw, ako, tayo po. Palagi po tayong humingi ng biyaya sa Diyos upang tayo ay laging magkaroon ng pasensya sa ating pong buhay. Amen. Sa ating ugali, pasensya. Sa ugali ng ating pong mga kasama, pasensya. Sa ating hanap buhay, sa mga hinihingi natin sa ating Panginoon. Even sa ating sakit. Di ba? Ako, isang nakita ko, ngayon ko nako-confirm yung nangyari sakit ni Sister Emma sa Canada, yung singles. Hanggang ngayon po, meron pa siyang patience. There are times na, di ba? Umandain siya, pero ang ano niya, Lord. Parang, Lord, bigyan mo pa ako ng pasensya, Lord. Amen, my brothers and sisters. So, let us pray. Let us pray to the Lord that the Lord will increase and give us the gift of patience. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear Heavenly Father, in the face of adversity, when challenge seems unsurmountable, grant me the patience, grant us the patience, O Lord God, to persevere and understanding, like what Sister Emma said, to see the silver lining in every trials. Strengthen our faith, O Lord, and resilience as we face life's storms, knowing that You are with us, O Lord God. Yes, Every step of our way. Thank You, Lord, for the lesson learned through adversity, because will give us patience. All these things, Father, we ask and we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.